lalo na po yung mga may edad, yung tinatawag po na integrated pest management. Hindi ibig sabihin lahat ng effort mo ay ilalagay mo lang sa isang strategy. Dapat ay pagsama-samahin yung strategy para magkaroon po tayo ng sound, practical at saka matipid po na pest management system. Ngayong March ay simula na ng pang-ani. Sabi nga nila, sir, Yes po, yes po. Nakita nyo ba na itong aanihin na ito ay malaki ba o konti lang yung maaani dahil nakaapekto yung mga peste o okay lang? According po sa mga record po namin na natanggap, ay wala pong significant na lugar na inatake po ng peste ngayon. Opo. Magaling kung ganon. Ibig sabihin, yung tsansa na malaki ang mas maganda aanihin, yung ani ngayong taon. Oo. Opo. Kung madadalaw po kayo dito sa Nueva Ecija ngayon, matutuwa po kayo at napakaganda po ng tayo po ng ating palay. Nice. Opo. Alam mo, masarap tignan eh. Yung pagka bumabiyahe ka papuntang probinsya. Yung meron nasa gilid? Yung nasa gilid lang ng kalsada, Yes po, yes yung po. mga bukirin. Tapos green o kaya golden na siya dahil mahihinog na. Amoy na amoy mo pag nagbaba ka ng bintana. Gandang tignan. O sa Nueva Ecija, ganyan ang senaryo. O, di ba? Pero sir, uso pa ba yung parang mayroon pa ako nakikita, nagbibilad ng bigas o palay doon sa kalsada, sa gilid ng kalsada? Opo, nakakalungkot po. Pero sa mga national highway naman po ay talagang itinagbawal. Doon po sa mga natural o yung maliliit na kalsada po ay may mga ilang pa rin po tayo magsasaka. Pero yun na lang pong maliliit na magsasaka na nasa lona. Oo. Right. Kumbaga nilalatag muna yung lona bago ilalagay yung palay, no? Para kung may mga halimbawa may aktibidad doon sa barangay na yun, madaling tanggalin, hindi na yung wawalisin pa nila mula doon sa semento. Yan ang tinatawag natin na post-harvest facilities na dapat meron tayo. Opo, pero meron naman po ang gobyerno po natin sa pagkakaalam ko po through RCEP o dito po sa PhilNet na matatagpon dito sa Nueva Ecija. Ang nilalapitan po nila ay mga co-op para mabigyan po ng mga pasilidad na ganyan. So doon sa ating po mga farmer na nakikinig, kung hindi pa po tayo member ng co-op, tayo po ay sumali para po makinabang po tayo dito sa mga ganitong programa po ng gobyerno. Usually, Sir Leonardo, sa mga magsasaka, gaano ba kalaki yung nawawala doon sa mga kita nila kapag nasimulang mapeste yung kanilang bukirin? Okay, according po sa pag-aaral, ang nawawala po dahil sa mga peste, on average, ay 37%. 37%? Malaki-laki din po, ito. Malaki nga. Ganito po, kung sa isang hektarya po, ay aani tayo ng 100 kaban. O di, nasa around 37 na kaban po ang mawawala. Sayang na. Kaya dapat, lalo pa ngayon. Kaya dapat po binabantayan natin. Correct. May marami kasi ngayon, Christian, kung hindi ako nagkakamali, Sir Leonardo, sa ibang mga bukirin, halimbawa, yan sinabi nyo nga, 1 hektarya, kung minsan hindi naman talaga yung may-ari ng lupa ang nagsasaka pinapaupahan, hindi po ba? So, may porsyento sila. It's either 60-40 na ganyan, o 50-50, depende sa usapan nila. So, kung mawawalan ka pa ng 37%, di sayang naman yung 37% na yun. Ito po bang pamimesta na ito ay hadlang dito sa target ng pamahalaan natin na food security o paano makaka-apekto doon sa target na yan? Magiging makatotohanan pa ba yung food security natin? Definitely po, pag lahat po na nakakabawas ng ani o sa production ng palay, makaka-apekto po sa ating programa ng ating gobyerno. Pero po ito po ay kaya nating solusyonan at kaya po nating bantayan. Pero